Magandang umaga sa inyong lahat. Ang ating asignatura ngayong umaga ay Filipino 4. Ako nga pala ang inyong guro, Marilu B. Navarro. Para sa layunin, A. Knowledge, natutukoy ang tatlong kaantasan ng pang-uri. Ito ay ang lantay, pahambing at pasukdol. Letter B sa skills or kasanayan, nagagamit ang kaantasan ng pang-uri sa pagbubuo ng makabuluhang pangungusap. Para sa letter C, attitude o pag-uugali, na ipapakita ang pagpapahalaga sa kultura ng Pilipino sa pamamagitan ng paggamit ng wasto at akmang pang-uri. Tayo muna ay magbalik-aral. Sa ating pagbabalik-aral, ating balikan ang tula na may pamagat na Bakasyon ni Baste. Hayaan niyong basahin ko muna sa inyo ng malakas ang tula na ito. Si Baste ay isang mabait na bata. Isinama siya ng kanyang mapagmahal na ama't ina. Magbabakasyon sila sa malayong probinsya, sa Bacolod at Guimaras na magkasing ganda. Si Baste may edad na 3. Sobrang saya niyang makasakay sa eroplano. Hindi rin siya natakot sumakay sa barko. Tuwang-tuwa pa nga ang batang bibo. Pagkarating nila sa lalawigan, nakilala niya ang kanyang mga pinsan, mga tito-tita, lolo't lola. Siya'y kinagiliwan sapagkat siya ay matalino at magalang. Ngayon ay ating sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano-anong salitang naglalarawan ang ginamit sa tula? Maaari ninyong i-pause ang video upang bigyang oras ang pagsasagot ninyo sa tanong. Ikalawa, paano nito nailarawan ang mga tauhan at tagpuan? Muli, maaari ninyong i-pause ang video upang bigyang daan ang inyong pagsasagot. Ngayon mga bata ay meron akong ipapakitang larawan sa inyo. Tingnan ang mga larawang ito ng iba't ibang kapistahan na ginaganap dito sa Pilipinas. Para sa una, ano sa inyong palagay ang pagdiriwang na ito? Tama, ito ay ang Mascara Festival. Ito ay ginaganap or pinagdiriwang sa lalawigan ng Bacolod na kung nakilala natin bilang City of Smiles. Ngayon naman ay narito ang ikalawang larawan. Saan sa inyong palagay ipinagdiriwang ang Panagbenga Festival? Tama. So ito ay ipinagdiriwang sa Baguio City na kung tawagin natin or kilala bilang Summer Capital of the Philippines. Ngayon naman ay tingnan itong pangatlong larawan. So ito ay tama. So ito ay ang Sinulog. So ito ay ginaganap or pinagdiriwang ang Sinulog Festival sa Cebu City na kung tawagin natin or kilala bilang Queen of the South. Ngayon naman mga bata, narito ang ika-4 na larawan. So ito ay ang Coco Festival or Street Dancing Competition na ginaganap naman sa anong lugar? Tama. So dito ito sa ating bayan. So ito ay sa San Pablo City nagdiriwang ng Coco Festival. So ito ay nagsimula taong 1995.
Ngayon mga bata, ano ang masasabi nyo tungkol sa mga pista na ito? Paano ninyo ilalarawan ang mga ito gamit ang pang-uri? Ngayong araw, pag-aralan natin ang kaantasan ng pang-uri. Sa pagtatapos ng ating aralin, inaasahan kong una, matutukoy ninyo ang iba't ibang kaantasan ng pang-uri. Magagamit ninyo ang mga ito sa makabuluhang pagpapahayag. At maiuugnay ninyo ang paggamit ng pang-uri sa pagpapahalaga sa ating kultura. Ang pang-uri ay isang bahagi ng pananalita na nagbibigay turing o naglalarawan sa pangalan at panghalip. At ito ay may kaantasan. Ang una, lantay. Ito ay naglalarawan ng isang katangian. Halimbawa, makulay ang Mascara Festival. Ang ginamit na pang-uri ay makulay. At ito ay naglalarawan ng isang katangian. Ang ikalawa ay ang pahambing. Ito ay naghahambing ng dalawa o higit pang bagay. Maaring ang pahambing ay magkatulad. Halimbawa, magkasing kulay ang sinulog at ati-atihan. At ang mga salita na magkasing, sing, kasing, pareho, kapwa, gaya ng, tulad ng, at iba pa ay ang mga salita na maaari nating gamitin para sa magkatulad na pahambing. At para naman sa di magkatulad, halimbawa, mas makulay ang panagbenga kaysa pahiyas. Narito naman ang mga salita na maaari nating gamitin para maipakita natin ang paghahambing ng di magkatulad. Halimbawa, higit, lalo, mas, di hamak, di gaano, di tulad, at di kapwa, at iba pa. At ang ikatlo ay ang pasukdol. Ito ay nagpapakita ng namumukod na katangian. Halimbawa, pinakamakulay ang Mascara Festival sa lahat. At ang mga salita na maaari nating gamitin para sa kaantasan ng pang-uring pasukdol ay ang napaka, ubod ng, pinaka, saksakan ng, hari ng, tunay na, wala nang hihigit pa, at iba pa. Ngayon naman mga bata ay ating balikan ang tula na may pamagat na Bakasyon ni Baste. Habang binabasa, isulat sa talahan na yan ang mga pang-uri na ginamit sa tula. Tukuyin kung ang mga ito ay lantay, pahambing, o pasukdol. So muli mga bata, maaari ninyong i-pause ang video para basahin muli ang tula na may pamagat na Bakasyon ni Baste. At para sa tulahan na yan, so narito isusulat sa talahan na yan ang mga pang-uring ginamit sa tulang Bakasyon ni Baste. Tukuyin kung anong kaantasan ng pang-uri ito na bibilang. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng interactive game. At ito ay tatawagin nating Suri Pang-uri. So gagamit ako ng spin the wheel para kung sino ang sasagot sa bawat tanong. Okay, tayo nang maglaro.
Salong guhitan ang pang-uri sa bawat pangungusap na makikita sa screen. Pagkatapos, pindutin ang tamang sagot kung ang pang-uri ay lantay, pahambing o pasukdol. Narito ang unang pangungusap. Ang Mascara Festival ang pinakamakulay na pagdiriwang sa buong Pilipinas. Ano kaya ang ginamit na pang-uri? Tama! So ito ay ang pinakamakulay. Ano ngayon ang kaantasan nito? Very good! So ang tamang sagot ay pasukdol. Dumako naman tayo sa ikalawang katanungan o ikalawang pangungusap. Tatak ng Panagbenga Festival ang magarbong kaayusan ng mga bulaklak. Ano kaya ang pang-uring ginamit? Tama, ito ay magarbong at ang kanyang kaantasan ay lantay. Ikatlong pangungusap, ipinakikita ng Lucbanos ang kanilang talento at pagiging mas malikhain sa pagdidisenyo ng kanilang mga tahanan tuwing Pahiyas Festival. At ang pang-uri na ginamit ay mas malikhain. Tama. At ang kanyang kaantasan ay pahambing. Okay, so correct ulit ang ating sagot. Para sa ika-apat na tanong or pangungusap, ang Kadayawan Festival ay nangangahulugan ang mga bagay ay maganda. Okay, ang pang-uri ay maganda. At ito ay lantay ang sagot doon. So, dumako na tayo sa ikalimang pangungusap. Ang Peña Francia Festival ang pinakamalaking pista ng Marian sa buong bansa. At ang pang-uri ay ang pinakamalaki. At ito ay pasukdol. So, lahat ng ating sinagot ay tama. Ngayon ay magkaroon tayo ng pangkatang gawain. So ito ay differentiated group instruction. Ibig sabihin, ang bawat grupo ay may kanya-kanyang sasagutang gawain o gagawin. Para sa unang pangkat, maghanap ng mga bagay sa silid-aralan na maaaring ilarawan gamit ang lantay na pang-uri. Gumawa ng 3 pangungusap. Narito ang table na maaari ninyong sagutan para sa unang pangkat.
Ngayon naman ay dumako tayo sa pangkat 2. So gumawa ng mga pangungusap na pahambing gamit ang mga salitang mas, kaysa, at higit. Magbigay ng 3 halimbawa. Maglakip ng elemento ng numeracy sa bawat pangungusap. Halimbawa, mas malaki ang 12 kaysa sa 8. Para sa pangkat 3, bumuo ng usapan tungkol sa inyong karanasan noong nakaraang pista ng San Pablo gamit ang angkop na pang-uri. Hayaang tukuyin kung ilan sa mga pang-uri ang may kategoryang lantay, pahambing at pasukdol. Para naman sa ika-4 na pangkat, tingnan ang larawan ng pagdiriwang ng kapistahan at isulat ang pang-uri na naglalarawan dito. Maaari ninyong gamitin sa pangungusap ang mga pang-uri. Maliwanag ba mga bata ang inyong mga gagawin? Mahusay! Para naman sa ating paglalapat or application, magkakaroon tayo ng freebies o tatawagin nating bunot, basa, buo. Handa na ba kayo mga bata? Mahusay. So ngayon naman, ano ang 3 kaantasan ng pang-uri? Kailan natin ginagamit ang bawat isa? Ating balikan. So ang lantay, pahambing at pasukdol ang 3 kaantasan ng pang-uri. Ginagamit ang lantay sa paglalarawan ng isa. Ang pahambing naman ay sa paghahambing ng 2 at ang pasukdol ay sa pinakamataas na antas ng paglalarawan. Naunawaan ba mga bata? Para sa ating pagtataya, basahin at piliin ang titik ng tamang sagot. Para sa unang bilang, ano ang tamang antas ng pang-uri sa sumusunod na pangungusap? Ang araw ngayon ay blank kaysa kahapon. A. Mainit, B. Mas mainit, C. Mas malamig, or D. Napakalamig. Dumako tayo sa ikalawang bilang. Ang mga tao sa parke ay blank. Alin dito ang angkop na pang-uri? A. Marami, B. Maliit, C. Mahaba, or D. Malaki. Dumako tayo sa ikatlong bilang. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang nagtataglay ng pang-uri na may katangian ng paghahambing? A. Ang asul na damit ay maganda. B. Ang bahay ay malaki at maganda. Letter C. Mas mabilis tumakbo si Carlos kaysa kay Maria. Or letter D. Siya ang magaling na manlalaro sa buong bansa. Alin kaya ang sagot? Para sa ika-4, ano ang antas na pang-uri sa pangungusap na ito? Ang batang ito ay napakatalino. A. Lantay, B. Pahambing, C. Pasukdol, or D. Walang sagot. At ang panglima, paano mo may papakita ang respeto sa paggamit ng pang-uri base sa layunin na hindi makakasakit o magdudulot ng negatibong epekto sa ibang tao? Para sa letter A, pumili ng pang-uri na may mabuting kahulugan. Letter B, gamitin ang pinakamalalim na salitang pang-uri. Letter C, huwag gamitin ang pang-uri sa paglalarawan ng ibang tao. Or letter D, piliin ang pang-uri kung ito ay personal o may kaugnayan sa kanyang kakayahan. Ngayon ay ating iwasto ang inyong mga sagot. Para sa number 1, ano kaya ang tamang sagot?
Okay, so ang sagot is mas mainit. Nakuha nyo ba ang tamang sagot? Okay, dumako tayo sa number 2. Ano kaya ang tamang sagot doon sa pangungusap na ang mga tao sa parke ay blank? Okay, mahusay. So ang sagot is letter A. Para naman sa ikatlong bilang, ang tamang sagot ay, so alin kaya sa mga sumusunod na pangungusap ang nagtataglay ng pang-uri na may katangian ng paghambing? So ito ay letter C. Mas mabilis tumakbo si Carlos kaysa kay Maria. Nakuha niyo ba ang tamang sagot? Okay, dumako naman tayo sa ika-4 na bilang. Sa pangungusap na ang batang ito ay napakatalino, ano kaya ang antas ng pang-uri? Tama, ang sagot ay pasukdol. At para sa panghuli, paano natin may pakikita ang respeto sa paggamit ng pang-uri base sa layunin na hindi tayo makakasakit o magdudulot ng negatibong epekto sa ibang tao? Okay, ang tamang sagot ay letter A. So, pumili tayo ng pang-uri na may mabuting kahulugan. Okay, so nakuha niyo ba ang mga tamang sagot mula una hanggang ika-5 pangungusap? Okay, mahusay. Ngayon naman mga bata, para sa pagtatapos ng ating pagtalakay sa aralin, para sa takdang aralin, gumawa ng isang talata tungkol sa inyong pamilya gamit ang 3 kaantasan ng pang-uri. At hanggang dito na lang mga bata. Sana ay marami kayong natutunan sa ating aralin. Maraming salamat!